Ang pag-iipon ng pera ay mahalaga para sa ating financial health at ang pag-abot ng mga financial milestone na ito ay may malaking epekto sa ating buhay. Isa sa mga milestone na ito ay ang pag-iipon ng 100,000 pesos na para sa karamihan ay isang makabuluhang halaga ng pera. Although para sa ilan ay mahirap abutin ito ay nagsisilbing isang mahalagang punto kung saan nagsisimula ka ng magbago sa iyong financial na kalagayan at maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong pamumuhay. Ngunit higit pa sa simpleng pag-iipon, ang pagkakaroon ng 100,000 pesos ay sumisimbolo ng financial stability at nagbubukas sa mga bagong oportunidad. Ang milestone na ito ay maaaring magtanggal ng stress at pagkabalisa dala ng kawalan na makukuhanan ng pera na kung sakaling biglang may emergency ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip at kontrol sa iyong buhay. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ng iba't ibang paraan kung paano ang pag-iipon ng 100,000 pesos ay maaaring magbago ng iyong financial situation, mapabuti ang quality ng iyong buhay at nagbibigay daan sa pagkamit ng mas malaking financial goals. Una, peace of mind. Ang isang agarang epekto ng pagkakaroon ng ipon ng 100,000 pesos ay ang peace of mind na naidudulot nito. Ang pagkakaroon ng ganitong halaga bilang safety net ay nagbibigay proteksyon laban sa mga di inaasang pangyayari sa buhay, tulad na lang ng mga medical emergency, pagkasira ng sasakyan, o bigla ang pagkawala ng trabaho o kung sakali maputulan ka ng kuryente. Kung wala ka kasing financial buffer, ang ganitong mga pangyayari ay maaaring maging malaking problema na nagdudulot ng dagdag na stress at posibleng pagkakautang. Sa pagkakaroon kasi ng 100,000 pesos na ipon, ay may sapat kang pondo upang harapin ang mga emergency na hindi kinakailangang mag-resort sa mga pautang na may malaking interes o sa credit card. Ang pangalawa, sense of security. Para sa iba, maaaring maliit na halaga lamang ito. Ngunit para sa karamihan ng mga Filipino, ito ay nagbibigay ng sense of security. Ang seguridad na ito ay hindi lamang nakasalalay sa pagkakaroon ng pera. Ito ay tumutukoy sa kumpiyansang harapin ang anumang hamon na darating sa iyong buhay dahil alam mo na may financial buffer ka. Ang pagkakaroon ng ganitong seguridad ay nagbibigay ng lakas ng loob upang gumawa ng mga desisyon na naaayon sa iyong pinakamabuting interes sa halip na magdesisyon ka na pinangungunahan ka ng takot o pangangailangan sa pera. Isipin mo na lang na meron kang emergency savings na sapat para sa 3 buwan ng iyong gastusin. Kapag nawalan kang bigla ng trabaho, hindi ka agad magpapanik o tatanggap ng anumang alok na trabaho kahit hindi mo ito gusto. Dahil nga sa may financial buffer ka, mas kaya mo maghanap ng trabaho na mas angkop at mas gusto mo. Sa halip na magdesisyon ka na dala lamang ng takot o pangangailangan. Ang pangatlo, may pagkakataon ka para makapag-invest. Kung meron ka na ipon, ito ay nagbibigay sa iyo ng maraming pagkakataon na makapag-invest. Ang dahilan nito ay simple lang, dahil may nakareserba kang pera para sa mga emergency, at anumang kita o sobrang pera na iyong naipon ay maaari mong i-invest upang mapalago ito. Halimbawa na lang, maaari ka magsimula ng isang side business habang nagtatrabaho ka pa o kaya naman maglagay ka ng pera sa stock market, Pag-ibig MP2 o iba pang investment options. Ang pagkakaroon kasi ng emergency fund ay nagbibigay sa iyo ng confidence na mag-invest nang hindi nag-aalala sa posibilidad na bigla mong kailanganing i-withdraw ang iyong investment sa hindi tamang panahon, tulad na lang ng kapag hindi pa ito kumikita. Sa ganitong paraan, hindi ka mapipilitang ibenta ang mga investment mo na palugi kapag nagkaroon ng biglang pangangailangan sa pera. Ang iyong financial security ay nananatiling buo at ang investment mo ay may pagkakataon pang mag-mature at magbigay sa iyo ng mas malaking kita sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng ipon ay nagbibigay daan na samantalahin ang mga oportunidad na maaaring lumitaw na lang bigla, tulad na lang ng pag-invest sa isang promising na negosyo o pagbili ng mga property na may malaking potensyal. Maaari mong palaguin ang iyong yaman at mas mapabilis ang pagkamit ng iyong financial goals. Ang pang-apat, pagbabago sa iyong spending habits. Para makamit ang 100,000 pesos na ipon, ay kadalasang nangangailangan nito ng malaking pagbabago sa iyong spending habits at financial discipline. Ang proseso ng pag-iipon ay mahalaga at ito ay maaari mag-result sa pangmatagalang pagbabago kung saan ito ay paano mo i-manage ang iyong pera at paggastos lamang sa mga importanteng bagay. Dito pumapasok ang kahalagahan ng budgeting. Ang paggawa at pagsunod sa isang budget ay mahalaga upang masubaybayan mo ang iyong kita at gastusin. Malalaman mo rin kung saan ka maaaring magtipid at matitiyak mo na ikaw ay makakapag-ipon ng tuloy-tuloy. Mas nagiging aware ka sa iyong mga pattern ng paggastos at epekto sa bawat pagbili ng mga bagay-bagay sa iyong financial goals. Ang awareness na ito ay tumutulong sa iyo na gumawa ng mas pinag-isipang desisyon sa paggastos. Ang panglima, pagsisimula ng negosyo. Kung may naipon kang 100,000 pesos,
maraming negosyo ang pwede mong simulan. Kaya sa halip na gastusin mo ang pera mo sa mga bagay na mabilis namang mawala ang value, maaari mo itong gamitin bilang kapital para simulan ang maliit na negosyo na may potensyal na lumago. Halimbawa, maaari kang magtayo ng isang online store, magsimula ng isang home-based printing business o kaya naman na isang food business at iba pang industriyang booming sa Pilipinas. Kapag naplano mo na maayos ang business na ito at na-manage mo ng tama ang kita, ay maaari magbigay ito ng steady income stream at malaki pang return on investment kaysa naman sa pagtatago lamang ng pera mo sa bangko. Ang pang-anim, paghahanda sa retirement. Ang maagang pagsisimula ng ipon ay isang mahalagang aspeto sa paghahanda para sa iyong retirement. Sa Pilipinas kasi, marami pa rin ang umaasa lamang sa kanilang mga anak para sa kanilang mga pangangailangan sa pagtanda o sa pensyon na kadalasang di naman sapat. Importante na habang maaga pa ay dapat mo nang pagplanuhan ng pag-invest ng bahagi ng iyong ipon sa mga long-term investment options tulad ng mutual funds, bonds o real estates. Sa ganitong paraan, mapapalaki mo ang iyong pera para sa retirement at masisiguro mo na ikaw ay may sapat na resources kapag dumating ang panahon na kailangan mo na magretiro. Ang pangpito, budget para sa edukasyon. Sa Pilipinas, ang edukasyon ay isang pinakamahalagang investment na maaari mong gawin para sa iyong sarili o sa iyong mga anak. Ang pagkakaroon ng 100,000 pesos na ipon ay maaari mong gamitin upang mapondohan ang mas mataas na edukasyon o mga specialized training na magpapataas ang iyong kakayahan sa trabaho. Ito ay nagbubukas sa maraming oportunidad para sa mas mataas na sahod at mas magandang career growth. Sa halip na gastusin ito sa mga walang kwentang bagay, ang paglalaan ng ipon para sa edukasyon ay isang siguradong paraan upang mapalago ang iyong kakayahan o skills at ang kita sa hinaharap. Ang pangwalo, pagkakaroon ng mas mataas na ambisyon. Ang pagkamit ng 100,000 pesos na ipon ay maaaring magsilbing simula ng mas malaki pang pangarap. Kapag napatunayan mo sa iyong sarili na kaya mo pala makapag-ipon ng ganitong halaga, magkakaroon ka ng kumpiyansa na itaas ang iyong mga financial goals. Maaari rin itong maging daan upang magplano sa malalaking investments, magpatuloy ng mataas na edukasyon o simulan ng isang malaking proyekto na nagbibigay ng mas malaking kita at tagumpay sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng ambisyon ay mahalaga upang patuloy kang umasenso at makamit ang iyong mga pinapangarap. Ikaw ba, kung may naipon kang 100,000 pesos, ano ang kayang baguhin nito sa buhay mo? Type mo naman sa comment section below. Bago ko ipagpatuloy ang video na ito, may bagong ebook upload ako at sigurado magugustuhan at makakatulong sa inyo ito. Ito ay ang Beginner's Guide to Budgeting and Saving. Puno ito ng mga practical tips kung paano mag-budget ng pera para tayo ay makapagsimula makapag-ipon. Sa mga gusto maka-avail ito, punta lang kayo sa rocket.ph/investandup at hanapin ang ebook na ito. Huwag niyo rin kalimutang gamitin ng promo code na IAU 2024 para sa discount. Leave na rin kayo ng recommendation para naman malaman ko kung paano nakatulong sa inyo ang ebook na ito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Grab your copy and start your journey to saving and budgeting. Maraming salamat sa patuloy na suporta at tara, balik na tayo sa ating video. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.